Ang umaga sa mansyon ng Maharlika ay laging nababalutan ng isang malalim at malamig na ulap. Hindi iyon galing sa lagay ng panahon, kundi sa puso ng nag-iisang naninirahan doon, si Sinag Alcazar. Nakaupo siya gaya ng nakaraang 8 buwan sa harap ng malaking bintana sa kanyang silid trabaho. Ang tasa ng kape sa tabi niya malamig na. Ang pagpatak ng ulan sa labas ay tila ritmo ng kanyang walang hanggang kalungkutan. Nakatitig siya sa labas sa luntiang hardin na minsan ay puno ng halakhak at tawanan. Ngunit ang isip niya ay matagal nang nakakulong sa isang nakaraan na ayaw bumitaw. Marilag, ang pangalang bumubulong sa kanyang isipan, tila isang hangin na dumadaan sa bawat sulok ng mansyon. Isang pangalan na nagdudulot ng kirot at pangungulila. Namatay si Marilag, ang kanyang maganda at mahal na asawa. 8 buwan na ang nakakaraan, kasabay ng pagsilang ng kanilang anak na babae, si Amihan. Ang bagong buhay ay hindi nagdala ng ligaya, kundi mas malalim na pagkabaon sa kawalan. Tila namatay din ang isang bahagi ni Sinag kasama ni Marilag. Mula sa itaas, narinig ni Sinag ang mahina ngunit nagpapatuloy na iyak ni Amihan, isang tunog na dapat ay nagpapakilos sa kanya, nag-uudyok na umahon at tingnan ang sarili niyang laman at dugo. Ngunit nanatili siya, nagpapatuloy siyang nakatitig sa hardin, sa damong basa ng ulan, sa mga bulaklak na tila nalalantarin sa kalungkutan. Ang kanyang anak ay isang paalala ng sakit, ng kawalan. Hindi niya kayang harapin ang mga mata ni Amihan, mga matang tila kopya ng kanyang namayapang asawa na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kakulangan, ng kanyang pagkabigo. Nawalan siya ng pakiramdam, ng kakayahang kumilos. Ang kayamanang minana niya ay tila isang sumpa na nagbibigay ng lahat maliban sa kapayapaan. Nagkaroon siya ng mga katulong, mga yaya na siyang nangangalaga sa pangangailangan ni Amihan. Ito ang kanyang naging solusyon, ang distansya. Ito ang kanyang paraan para makayanan ang bigat ng pagkawala. Paglipas ng ilang oras, isang bagong anino ang dumating sa mansyon. Narinig ni Sinag ang mahinang katok sa malaking pinto. Hindi na siya nag-abala. Alam niyang ito ang bagong katulong na inaasahan nilang darating. Nakita niya mula sa kanyang bintana ang isang babae, payat ngunit may tindig na matatag. May dala siyang isang bag at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod, ngunit may kakaibang kinang ng determinasyon. Si Tala Liwayway. Pumasok si Tala sa malaking silid at kahit mula sa malayo, naramdaman ni Sinag ang lamig at ang nakapanlulumong katahimikan ng lugar. Ang bawat sulok ay tila may kwento ng kalungkutan. Ibinaba ni Tala ang kanyang bag at tumingin sa paligid. Naroon ang mayordoma na si Aling Nena na siyang nagpapaliwanag sa kanya ng kanyang mga gagawin. Nagpatuloy si Sinag sa kanyang pagtitig sa labas. Hindi niya pinansin ang bagong dating. Para sa kanya, isa lamang itong karagdagang muka sa lumalaking bilang ng mga taong naglilingkod sa kanyang napakalaking ngunit walang buhay na tahanan. Ang mga ito ay walang kakayahang punan ang puwang na iniwan ni Marilag. Makalipas ang ilang oras, nang medyo guminhawa ang ulan, napansin ni Sinag ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Tahimik ang itaas na palapag. Walang iyak, walang hikbi. Isang pambihirang katahimikan. Nagkaroon ng kaunting pag-usisa sa kanyang sarili. Lumabas siya, yaw sa kanyang silid at nagtungo sa hagdanan. Mula sa itaas, sa pintong bahagyang nakabukas, natanaw niya ang silid ni Amihan. Naroon si Tala, nakaupo sa sahig, kaharap si Amihan. Ang bata, na laging nakatago sa sulok ay ngumiti. Isang malawak at inosenteng ngiti. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Sinag na ngumiti ang kanyang anak ng ganoon. Nagpatuloy si Tala sa pagkanta ng isang malumanay na kundiman. Ang kanyang tinig ay tila bulong ng hangin, puno ng pagmamahal.
Ang mga kamay ni Amihan ay nakakapit sa mga daliri ni Tala at ang mga mata ng bata ay puno ng paghanga. Napahinto si Sinag. Isang hindi maipaliwanag na sensasyon ang dumaloy sa kanyang katawan. Isang kirot ng pagsisisi at isang munting kislap ng pag-asa. Ngunit mabilis itong nawala. Bumalik siya sa kanyang silid, dala ang imahe ng ngiti ni Amihan. Sa hapon dumating si Dian Masalanta. Ang kanyang pagdating ay laging may kaakibat na halo ng pabango at kaswal na awtoridad. Ngumiti siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkukunwari na pag-aalala. "Kumusta ka, Sinag? At si Amihan?" Tanong niya na para bang siya lamang ang nagmamalasakit sa kapakanan ng mag-ama. Ikinuwento ni Sinag ang kakaibang katahimikan sa itaas, ang ngiti ni Amihan. Ngunit sa halip na matuwa, bahagyang kumunot ang noo ni Dayan. "Ganoon ba? Dapat siguro ay ipagpatuloy ang pag-obserba," sabi ni Dayan, na parang isang doktor na nagtatala ng isang kaso. "Sino ang nagbabantay kay Amihan ngayon? Ang bagong katulong ba?" "Oo, si Tala," sagot ni Sinag na nakaramdam ng bahagyang pagkadismaya sa reaksyon ni Dayan. "Ah, si Tala," sabi ni Dayan. Ang kanyang tinig ay tila may halong hindi pagkakaintindi. Napakabata pa niya, hindi ba? Sana ay may sapat siyang kaalaman sa pag-aalaga ng bata, lalo na't si Amihan ay napakasensitibo. Nagpatuloy siya. "Minsan, ang mga bata, lalo na ang mga tulad ni Amihan, ay nangangailangan ng mas propesyonal na atensyon. Ang pagmamahal ay hindi sapat upang gumaling ang isang sugat na malalim." Ang bawat salita ni Dian ay tila tumatagos sa isipan ni Sinag, nagtatanim ng munting buto ng pagdududa. Hinatid ni Sinag si Dian sa kanyang sasakyan. Nang makabalik siya sa mansyon, naramdaman niya ang mas mabigat na hangin sa kanyang dibdib. May punto si Dayan. Naiisip niya, kailangan nga ba ni Amihan ang mas propesyonal na tulong? At ang simpleng tala, sapat na ba? Kinagabihan, habang papalubog ang araw, naglakad si Sinag sa pasilyo patungo sa kanyang silid. Narinig niya ang mahinang tunog ng boses ni Tala mula sa silid ni Amihan. Marahil ay kinakantahan muli ang bata. Ngunit, sa pagdaan niya sa silid-aralan, narinig niya ang boses ni Dayan. Nakalimutan niyang umalis na pala si Dayan. Nakabukas ng bahagya ang pinto ng silid-aralan at si Dayan ay nakatayo sa may bintana, nakikipag-usap sa telepono. "Oo, sigurado ako," bulong ni Dayan. Ang kanyang tinig ay malamig at kalkulado. Malapit na si Sinag na sumuko. Nagtatanim lang ako ng kaunting pagdududa sa isip niya. Ang bata. Madali lang yan. Kailangan lang nating siguraduhin na mawawala ang sinumang hadlang. Ang bagong katulong ay hindi dapat magtagal. Tumawa si Dian. Isang tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang tawa na tila yelo sa init ng gabi. "Oh, kailangan lang natin na makakilos siya sa plano. Ang susunod na hakbang ay papalapit na. Siguraduhin mo na handa na ang lahat sa kabilang dulo." Nakahinga ng malalim si Sinag at naramdaman niya ang lamig na bumalot sa kanyang likod. Naglakad siya palayo mula sa pinto. Ang mga salita ni Dian ay umaaling-awngaw sa kanyang isipan. Sa kabilang dulo ng pasilyo, sa silid ni Amihan, si Tala ay kasalukuyang nagpapakain kay Amihan. Narinig din niya ang boses ni Dayan at kahit hindi niya narinig ang lahat, naramdaman niya ang kakaibang tono sa boses nito. Nang marinig niya ang huling pangungusap ni Dian, "Ang susunod na hakbang ay papalapit na. Siguraduhin mo na handa na ang lahat sa kabilang dulo." Napahinto siya. Lumingon siya sa pintuan ng silid kung saan nakatanaw siya sa direksyon ng silid-aralan. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ang ngiti ni Amihan, na kanina lang ay nagbigay ng kagaanan sa kanyang puso, ay biglang naglaho sa kanyang isipan, napalitan ng isang mapanglaw na pag-aalala. Ang tingin niya ay lumipat mula sa pintuan patungo kay Amihan.
na mahimbing na ngayon sa kanyang bisig. Isang masamang kutob ang bumalot sa kanya. Ang mga salitang narinig ni Tala mula kay Dian Masalanta ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang isipan. Sa kanyang unang gabi sa mansyon ng Maharlika, hindi siya mapakali. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila may dalang panganib at ang bawat katahimikan ay tila may kasunod na banta. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang mahimbing na natutulog na si Amihan, isang kakaibang tapang ang bumabalot sa kanya. Para sa batang ito, handa siyang harapin ang anumang misteryo na bumabalot sa malaking bahay na ito. Kinabukasan, sinimulan ni Tala ang kanyang araw na may bagong determinasyon. Ang kanyang misyon ay simple, ang bigyan si Amihan ng init at pagmamahal na matagal nang ipinagkait dito. Habang naglilinis siya, kinakausap niya ang bata, kinakantahan at pinaglalaruan. Sa simula si Amihan ay tahimik lamang, ang mga mata ay laging nakatitig sa kawalan. Ngunit unti-unti, nagsimulang magbago ang lahat. Isang hapon, dinala ni Tala si Amihan sa hardin. Ito ang unang pagkakataon na nakalabas ang bata mula sa 4 na sulok ng kanyang silid sa loob ng maraming linggo. Maingat niyang inalalayan si Amihan sa malambot na damuhan. Ang sinag ng araw ay tila nagbigay ng bagong kulay sa maputlang balat ng bata. Naglabas si Tala ng isang maliit na bote ng sabon at nagsimulang umihip ng mga bula. Sa una, tinitigan lang ni Amihan ang mga makukulay na bula na lumilipad sa hangin. Ngunit nang isang bula ang dumapo sa kanyang maliit na kamay at pumutok, isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sinundan ito ng isa pa at isa pa, hanggang sa wakas, isang tunog ang lumabas mula sa kanyang bibig. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa mansyon. Isang halakhak, mahina sa simula, ngunit unti-unting lumakas, puno ng dalisay na saya. Mula sa bintana ng kanyang silid trabaho, narinig ni Sinag ang tunog na iyon. Napahinto siya sa kanyang pag-iisip. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at natanaw ang eksena sa hardin. Si Tala, nakaupo sa damuhan, at si Amihan, tumatawa habang hinahabol ng tingin ang mga bula. Para siyang sinaksak sa puso, isang halo ng sakit at pagkamangha. Ang kanyang anak, na inakala niyang nawalan na ng kakayahang ngumiti, ay nagpapakita ng ligaya sa piling ng isang estranghero. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib, isang damdamin na hindi niya matukoy kung pagsisisi ba o pag-asa. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nanatili ang kanyang tingin kay Amihan ng mas matagal kaysa sa kaya niyang tiisin noon. Ang pagbabagong iyon ay hindi nakaligtas sa matalas na mata ni Dian Masalanta. Sa kanyang pagbisita kinabukasan, dinala niya ang usapan sa hapagkainan. Si Sinag ay naroon, tahimik na kumakain. Si Tala naman ay abala sa pagpapakain kay Amihan. Nakakatuwa na makita si Amihan na medyo masigla. Simula ni Dayan, ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng lason. Mukhang magaan ang kamay ng bago mong katulong Sinag. Hindi umimik si Sinag, ngunit tumango lamang. Ngunit, pagpapatuloy ni Dayan, inilapag ang kanyang kubyertos. Dapat din nating tandaan na ang paggaling mula sa trauma ay isang komplikadong proseso. Hindi ito basta-basta nadadaan sa laro at kanta. Minsan, ang sobrang attachment sa isang caregiver ay maaaring maging hadlang sa kanyang pag-unlad sa halip na makatulong. Tumingin siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay tila ng uusig. Tama ba ako, Tala? May karanasan ka ba sa child psychology? Naramdaman ni Tala na namula ang kanyang mga pisngi. Wala po, ma'am, sagot niya ng mahina. Pagmamahal lang po ang alam kong ibigay. Pagmamahal, ulit ni Dayan na tila isang salitang banyaga sa kanyang dila. Isang napakagandang damdamin. Ngunit sa medisina, kailangan natin ng higit pa dyan. Ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Sinag. Huwag kang mag-alala, Sinag. Patuloy kong minomonitor ang sitwasyon.
May mga paraan tayo para masigurong nasa tamang landas si Amihan. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Tala sa kusina, hinarang siya ni Dayan sa pasilyo. Nawala na ang matamis niyang ngiti. Ang natira ay isang malamig at mapanuring tingin. "Makinig ka, babae," sabi ni Dayan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pagbabanta. "Alam ko ang ginagawa mo. Huwag mong isipin na maloloko mo ako. Alamin mo ang iyong lugar dito. Ikaw ay isang katulong. Nandito ka para maglingkod, hindi para maging ina. Mahal ko lang po si Amihan." Halos pabulong na sagot ni Tala. "Pagmamahal?" Tumawa si Dian ng mapakla. "O baka naman may iba kang gusto? Ang posisyon ni Marilag? Huwag kang mangarap. Hinding-hindi ka magiging karapat-dapat kahit sa anino niya." Pagkatapos ng mga salitang iyon, tinalikuran siya ni Dayan. Iniwan siyang nanginginig sa takot at galit. Sa kabila ng banta, ipinagpatuloy ni Tala ang kanyang tungkulin. Isang araw, habang naglilinis siya sa dating silid ni Marilag, isang silid na hindi na pinapasok ni Sinag, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa ilalim ng kama, may isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Dahil sa pag-usisa, binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang isang salansan ng mga lumang sulat, nakatali ng isang laso, tila mga liham pag-ibig. Naramdaman niya na ito ay isang bagay na napakapribado. Dahan-dahan niyang isinara ang baul at ibinalik sa ilalim ng kama. Kahit na gusto niyang malaman ang nakaraan, alam niyang wala siyang karapatan. Nang gabing iyon, isang malalim na katahimikan ang bumalot muli sa mansyon. Habang papunta si Tala sa kanyang silid, napansin niyang may ilaw pa sa silid trabaho ni Sinag. Akala niya ay nagtatrabaho pa ito. Ngunit sa kanyang pagdaan, nakita niya ang isang anino na maingat na pumasok sa loob ng silid. Hindi ito si Sinag. Ito ay si Dian Masalanta. Kumabog ang kanyang dibdib. Ano ang ginagawa ni Dian sa silid ni Sinag sa ganoong oras ng gabi? Nagtago siya sa dilim at naghintay. Kinabukasan, nakasalubong niya si Sinag sa pasilyo. May kakaiba sa anyo nito. Ang dati laging gusot na buhok ay maayos na ngayon. Ang mga mata niya, bagamat may bakas pa rin ng kalungkutan, ay tila mas kalmado. Tumango ito sa kanya. Isang maliit na kilos, ngunit isang malaking pagbabago mula sa dati. "Magandang umaga, Tala," bati ni Sinag. Ang boses ay walang emosyon. "Nagkausap kami ni Dayan kagabi. Marami siyang naipaliwanag sa akin. Mukhang may liwanag na sa dulo ng lahat ng ito." Nagpatuloy si Sinag sa pagsiyang naglakad. Iniwan si Tala na nakatayo, naguguluhan. May liwanag? Ang liwanag ba na tinutukoy ni Sinag ay kapareho ng madilim na anino na nakita niyang pumasok sa silid nito kagabi? Naramdaman ni Tala ang isang malamig na takot na gumapang sa kanyang likuran. Ang mga salita ni Sinag ay dapat nagbibigay ng pag-asa, ngunit para sa kanya, ito ay isang babala. Ang impluwensya ni Dayan kay Sinag ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Sa bawat ngiti ni Amihan, sa bawat pag-asa na kanyang nararamdaman, tila laging may anino ni Dian Masalanta na nagbabantay, handang patayin ang anumang liwanag na sisibol sa madilim na mansyon ng Maharlika. Mga salita ni Dian, may liwanag na sa dulo ng lahat ng ito, ay naging parang dasal para kay Sinag. Sa loob ng maraming buwan, nabuhay siya sa isang madilim na kuweba ng kalungkutan. At ngayon, may isang profesional, isang taong malapit sa kanyang yumaong asawa na nag-aalok sa kanya ng mapapalabas. Pinanghawakan niya iyon, sinubukan niyang maniwala. Ngunit ang paniniwala ay isang marupok na bagay, lalo na kapag ang nakikita ng iyong mga mata ay iba sa ibinubulong sa iyong tainga. Isang gabi, hindi siya dalawin ng antok. Ang isip niya ay ligalig, puno ng mga alaala ni Marilag at ng mga payo ni Dian. Naglakad-lakad siya sa pasilyo. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa malalaking bintana.
Sa kanyang pagdaan sa silid ni Amihan, narinig niya ang isang himig. Hindi ito iyak, ito ay isang kanta. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Sa dilim ng silid, sa ilalim ng liwanag ng munting nightlamp, nakita niya si Tala. Kalong nito si Amihan, marahang idinuduyan at kinakantahan ng isang lumang oyayi mula sa probinsya. Ang tinig ni Tala ay hindi perpekto, ngunit puno ito ng isang bagay na matagal nang nawala sa mansyon. Ang init, nakatayo lang doon si Sinag, nakatago sa anino, pinapanood ang eksena. Nakita niya kung paano dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Amihan, kung paano ito humilig sa dibdib ni Tala na may buong pagtitiwala. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Sa sandaling iyon, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila gumaan. Hindi niya namalayan, isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit kasabay ng ngiting iyon ang isang matinding kirot. "Ako dapat ang gumagawa niyan," sabi ng isang tinig sa kanyang isipan. Siya dapat ang ina na nagpapatulog sa kanyang anak. Mabilis siyang tumalikod, bumalik sa kanyang silid, dala ang imahe ng kapayapaan at ang bigat ng sariling pagkukulang. Kinabukasan, tila mas naging determinado si Dian na ipamukha kay Sinag ang katotohanan. Nagdala ito ng isang folder na puno ng mga papel. "Sinag, ito ang initial assessment ko sa progreso ni Amihan," sabi ni Dian sa kanilang sesyon sa silid trabaho. Ipinakita niya ang mga graph at mga sulat kamay na tala. "Oh, may mga positive surface behaviors siyang ipinapakita, tulad ng pagngiti." Ngunit ang data na ito, sabay turo sa isang chart, ay nagpapakita ng isang unhealthy attachment pattern sa kanyang kasalukuyang caregiver. Nagiging dependent siya kay Tala. Ito ay maaaring maging hadlang sa kanyang pagbuo ng sariling katatagan. Nalito si Sinag. "Pero masaya siya diyan, nakikita ko." "Ang saya ay isang emosyon, Sinag. Ang pinag-uusapan natin ay ang kanyang psychological foundation. Kailangan niya ng isang structured environment, hindi lang basta kalinga. Ang pag-aalaga ni Tala ay base sa instinct. Mabuti iyon pero hindi sapat. Kailangan natin ng agham." Ang mga salita ni Dian ay tumatak sa isip ni Sinag. Agham, profesionalismo, iyon ang mga bagay na naiintindihan niya. Ang pagmamahal at instinct ay mga bagay na nagdala sa kanya sa kasalukuyang kalagayan ng pagdurusa. Marahil ay tama si Dian. Dala ang mga pagdududang ito. Hinarap niya si Tala kinahapunan. Nakita niya itong nag-aayos ng mga laruan ni Amihan. "Tala," tawag niya, sinubukang gawing kaswal ang kanyang tono. "Sir Sinag," sagot nito, bahagyang nagulat. "Maaari ba kitang tanungin? Saan ka nga ulit galing? Sa dagat silang, tama ba?" "Opo, sir." "Nagkaroon ka na ba ng karanasan sa pag-aalaga ng mga bata na may espesyal na pangangailangan noon?" Tanong ni Sinag. Inuulit halos ang mga salita ni Dayan. Nakita ni Sinag ang pagbabago sa mukha ni Tala. Ang munting ngiti sa mga labi nito ay naglaho. Napalitan ito ng sakit at pagkalito. Wala po, sir. Ngunit mahal ko po si Amihan. Iyon lang po ang alam ko." "Pagmamahal," ulit ni Sinag. At sa pagkakataong iyon, narinig niya kung gaano kalamig ang salitang iyon mula sa sarili niyang bibig. "Salamat, Tala." Tumalikod siya, ngunit naramdaman niya ang bigat ng tingin ni Tala sa kanyang likuran. Alam niyang nasaktan niya ito at hindi niya alam kung bakit, ngunit nasaktan din siya para dito. Ang pagkalito ni Sinag ay lalo pang lumalim nang may isang hindi inaasahang pangyayari. Isang matandang babae, si Aling Puring, ang dating labandera na bigla na lang tinanggal sa trabaho ilang buwan na ang nakakaraan, ay bumalik sa mansyon upang kunin ang mga naiwan niyang gamit. Nakita ni Sinag mula sa bintana kung paano nito hinila si Tala sa isang sulok ng hardin. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan, ngunit kitang-kita niya ang pag-aalala sa mukha ni Aling Puring at ang pagkabigla
sa mukha ni Tala. Biglang lumabas si Dayan mula sa loob ng bahay. Aling Puring, ano ang ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko nang bawal kang bumalik? Ang boses ni Dian ay matigas at puno ng galit, isang bagay na bihirang makita ni Sinag. Kukunin ko lang po ang gamit ko, Ma'am Dayan, sagot ng matanda, nanginginig. Kunin mo na at umalis ka na, sigaw ni Dayan bago nito hinila si Tala palayo sa matanda. Ang buong eksena ay nag-iwan ng isang masamang lasa sa bibig ni Sinag. Bakit ganoon na lamang ang galit ni Dian sa isang dating katulong? Ano ang sinabi nito kay Tala? Nang gabing iyon, hindi na naman mapakali si Sinag. Pumasok siya sa kanyang silid trabaho, ang lugar na nagsisilbing kanyang santuwaryo at kulungan. Sa kanyang paglalakad-lakad, aksidente niyang natabig ang isang maliit na salansan ng mga libro sa isang mesang hindi na nagagalaw, ang mesa ni Marilag. Nahulog ang mga libro at kasama nito isang maliit at lukot na piraso ng papel. Pinulot niya ito. Isang resibo? Hindi. Isang sulat kamay. Ang sulat kamay ni Marilag. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Binuklat niya ang papel. Isang punit na bahagi lamang ito ng isang mas malaking sulat. Mayroon lamang itong 3 salita na nakasulat. Mag-ingat ka kay... Napatitig siya sa mga salita. Mag-ingat ka kay... Kanino? Ang kanyang isipan ay naglakbay. Sinusubukang punan ang patlang. Bago pa man niya matapos ang kanyang iniisip, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Sinag, ayos ka lang ba? Napatingala siya. Nakatayo sa pintuan si Dayan, may dalang isang tasa ng tsasaa. Ang mukha ay puno ng perpektong pag-aalala. Sa isang iglap, automatikong itinago ni Sinag ang piraso ng papel sa kanyang palad. Ikinuyom ito ng mahigpit. Aayos lang ako, Dayan, sagot niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Napagod lang siguro. Ngumiti si Dayan, isang ngiti na bigla na lang naramdaman ni Sinag na hindi umaabot sa mga mata nito. Magpahinga ka na, ako na ang bahala sa lahat. Ang mga salita ni Aling Puring, hindi siya mabuting tao, ay parang multo na bumubulong kay Tala sa bawat sulok ng mansyon. Idagdag pa ang nakita niyang eksena sa silid trabaho ni Sinag at ang pagbabago sa kilos nito. Alam ni Tala na hindi siya maaaring manahimik na lamang. Ang kapakanan ni Amihan ang nakataya. Bawat ngiti ng bata ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngunit bawat pagpapakita ni Dian Masalanta ay nagdudulot ng kaba. Isang maaraw na hapon, habang masayang naglalaro sina Tala at Amihan sa hardin, dumating si Dian. May dala itong isang buke ng magagandang bulaklak. Para sa iyo, Sinag, sabi nito, iniabot ang mga bulaklak para magbigay ng kaunting kulay sa bahay na ito. Salamat, Dian, sagot ni Sinag, pilit na ngumiti. Tingnan mo, Amihan, sabi ni Dayan, lumuhod sa harap ng bata at kumuha ng isang bulaklak na may matingkad na kulay. Ang ganda, hindi ba? Itinabi ni Dian ang bulaklak sa buhok ni Amihan. Ngumiti ang bata, ngunit makalipas ang ilang minuto, nagsimulang mamula ang balat ni Amihan sa paligid ng kanyang tainga. Nagulat si Tala. Maya-maya, nagsimula nang umiyak si Amihan. Kinakamot ang pamumula na unti-unting kumakalat. Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Sinag, lumapit sa kanila. Mabilis na sinuri ni Dayan ang bata. Oh my God! Ito ay isang allergic reaction. Tala, anong ipinakain mo sa kanya? Wala po. Gatas lang po at biskwit na laging kinakain niya. Nanginginig na sagot ni Tala. Imposible! Sigaw ni Dayan. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng perpektong halo ng galit at pag-aalala. May iba kang ginawa? Baka may hinawakan kang kung ano bago mo siya hinawakan. This is negligence. Nataranta si Sinag. Tala, ano bang nangyari? Hindi ka ba nag-iingat? Ang boses ni Sinag ay puno ng pagkadismaya at paninisi.
Bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ni Tala. "Sir, wala po talaga akong ginawa." Pakiusap ni Tala, nangingilid ang luha. "Yung bulaklak lang po ni Ma'am Dayan ang idinikit sa kanya." Tumingin si Dayan kay Tala na para bang ito ang pinakamasamang tao sa mundo. "Are you blaming me? Sinisisi mo ako sa kapabayaan mo? Sinag, nakikita mo na ba? Ito ang sinasabi ko sa'yo, hindi sapat ang pagmamahal. Kailangan ng propesyonal na pangangalaga." Walang nagawa si Tala, kundi ang manahimik habang ginagamot ni Dayan si Amihan. Ang mga mata ni Sinag ay puno ng pagdududa, hindi para kay Dayan, kundi para sa kanya. Ramdam ni Tala ang pader na muling itinatayo sa pagitan niya at ni Sinag, isang pader na mas mataas at mas matibay. Itinayo ng mga kasinungalingan ni Dayan. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, hinarap ni Tala si Dayan sa kusina. "Alam ko po ang ginagawa ninyo," sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Tumingin si Dayan sa kanya, dahan-dahang nagpunas ng kamay. "Talaga? At ano naman iyon?" "Sinasadya niyo po ang lahat, ang bulaklak. Alam niyo pong may allergy si Amihan doon." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Dayan. "Napakatalino mo pala. Ngunit sino ang maniniwala sa'yo? Isang hamak na katulong? O isang respetadong psychologist at matalik na kaibigan ng pamilya?" Lumapit si Dayan sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. "Huwag Huwag mong subukan ang pasensya ko, Tala. Baka sa susunod, hindi lang allergy ang abutin ng alaga mo." Ang banta ay malinaw. Napaurong si Tala, naramdaman ng takot. Ngunit kasabay ng takot ay ang pag-aalab ng galit at determinasyon. Hindi siya papatalo, kailangan niyang humanap ng ebidensya. Kinabukasan, nang umalis si Sinag at Dian para sa isang konsultasyon tungkol kay Amihan, alam ni Tala na ito na ang kanyang pagkakataon. Maingat siyang pumasok sa silid trabaho ni Sinag. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Naghanap siya, hindi alam kung ano ang hahanapin. Mga papel, mga dokumento. Ang kanyang atensyon ay napunta sa isang bookshelf. May isang lumang photo album. Binuklat niya ito. Mga larawan ni Sinag at Marilag noong masaya pa sila. Sa huling pahina, may isang larawan na nakakuha ng kanyang pansin. Si Marilag at Dian nakangiti sa kamera habang nasa isang beach. Ngunit ang ngiti ni Dian ay kakaiba, posesibo. May kung anong hindi tama sa paraan ng pag-akbay nito kay Marilag. Kinuha niya ang litrato. Sa likod nito, may sulat kamay. Ang sulat kamay ni Marilag. "Sana balang araw, makahanap ka rin ng sarili mong liwanag. Hindi sa pag-agaw ng sa iba." Napahinga ng malalim si Tala. Ito na. Isang patunay na kahit noon pa man, may problema na sa pagitan nilang dalawa. Itinago niya ang litrato sa kanyang bulsa. Kinagabihan, habang pinapatulog niya si Amihan, narinig niya ang boses ni Dayan mula sa kabilang silid. May kausap sa telepono. Dahil sa pag-iingat, lumabas siya at nakinig sa likod ng pinto. "Oo, malapit na," sabi ni Dayan. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Isang tulak na lang at bibigay na si Sinag. Ang unstable na caregiver ang magiging dahilan. Kailangan na nating ilipat ang bata sa isang mas ligtas na lugar, malayo sa lahat ng masamang impluensya. May sinabi ang kausap nito sa kabilang linya. "Huwag kang mag-alala," sagot ni Dayan. "Lahat ay kontrolado. Tiyakin mo lang na handa na ang lahat dyan. Oo, handa na ang lahat sa kalinaw." Kalinaw. Ang pangalan ay tumatak sa isipan ni Tala. Isang lugar na sinasabi ni Dian na ligtas. Ngunit sa tono ng kanyang pananalita, ito ay tila isang kulungan. Dala ang litrato at ang bagong impormasyon, desperado siyang kumatok sa pinto ng silid ni Sinag. "Sir, kailangan po nating mag-usap," sabi niya nang pagbuksan siya nito. "Tala, gabi na," sagot ni Sinag, pagod ang anyo. "Sir, pakiusap po.
Ipinakita niya ang litrato. Tingnan niyo po ito, ang sulat sa likod. At narinig ko po si Ma'am Jian. May binabanggit siyang lugar, kalinaw. May plano po siyang ilayo si Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tinitigan ni Sinag ang litrato. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng paniniwala, kundi ng awa at pagkabigo. Tala, tama na, sabi nito. Ang boses ay mababa at pagod. Ang sinabi ni Aling Puring ing allergy at ngayon ito, hindi mo ba nakikita? Nananaginip ka ng gising, masyado ka nang nadadala ng emosyon mo. Pero sir, totoo po ang sinasabi ko. Sapat na, sabi ni Sinag. Ay, magpahinga ka na lang. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likuran ni Tala. Nakatayo roon si Dayan. Ang muka ay nagpapakita ng isang kalmadong ngiti, ngunit ang mga mata ay nagdiriwang. Sinag, may maganda akong balita. Sabi ni Dayan na parang hindi napapansin ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Nahanap ko na. Isang perpektong therapy center para kay Amihan. Isang lugar kung saan siya tunay nagagaling. Tumingin ito kay Sinag. Ang ngiti ay lumawak. Ang pangalan nito ay kalinaw. Ang mga salita ni Jian, ang pangalan nito ay kalinaw, ay umalingaw-ngaw sa silid. Isang pangako ng kapayapaan na para kay Sinag ay tunog ng isang hatol. Itinaboy niya si Tala papalayo. Pinili ang paliwanag ng agham kaysa sa desperadong pakiusap ng isang katulong. Ngunit habang nagsasara ang pinto, ang imahe ng sakit at pagkabigo sa mga mata ni Tala ay tumatak sa kanyang isipan. Isang multo na hindi niya matakasan. Pinilit ni Sinag na maniwala na ginawa niya ang tama, ngunit ang mga sumunod na araw ay naging isang mabagal na pagpapahirap na sumusubok sa kanyang desisyon. Dahil sa insidente ng allergy, pansamantalang inilayo si Tala sa direktang pag-aalaga kay Amihan. Isang mas may edad na yaya ang itinalaga ni Jian upang magbantay sa bata, habang si Tala ay nilimitahan sa mga gawaing bahay. Ang resulta ay agaran at malinaw. Ang munting liwanag na nagsimulang sumilay kay Amihan ay muling namatay. Ang bata ay bumalik sa dati, tahimik, malungkot, at laging nakatingin sa malayo. Hindi na nito ginagalaw ang kanyang pagkain. Ang mga laruan ay nakatiwangwang sa isang sulok. Ang halakhak na minsang umalingaw-ngaw sa hardin ay napalitan muli ng nakabibinging katahimikan. Normal lang yan, Sinag, paliwanag ni Dian sa kanilang mga sesyon. Ito ay withdrawal stage. Tinatanggal natin ang kanyang unhealthy attachment. Kailangan niyang matutong tumayo sa sarili niyang mga paa, hindi umasa sa iba. Tumanggo si Sinag, ngunit ang kanyang puso ay hindi mapalagay. Isang gabi, nakita niya si Amihan na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang isang maliit na unan na madalas gamitin ni Tala sa pagpapatulog sa kanya. May ibinubulong ang bata sa unan, paulit-ulit. Tata! Tata! Ang puso ni Sinag ay tila piniga. Ito ba ang paggaling? O ito ay isang mas malalim na uri ng pagkasira? Sa gitna ng kanyang pagkalito, napadpad si Sinag sa dating silid ni Marilag, isang lugar na iniwasan niya sa loob ng 8 buwan. Ang lahat ay nasa ayos pa rin na para bang naghihintay lang ito sa pagbabalik ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang aparador kung saan nakasabit pa rin ang ilan sa mga damit nito. Kinuha niya ang isang seda na alampay, ang paborito ni Marilag. Nang idikit niya ito sa kanyang mukha, naamoy pa rin niya ang bakas ng pabango nito, isang halo ng sampagita at matamis na alaala. At sa isang iglap, isang alaala ang bumalik sa kanya, malinaw na parang kahapon lang. Nasa isang party sila, ilang buwan bago magbuntis si Marilag. Masaya ang lahat. Ngunit napansin ni Sinag ang pagkunot ng noo ng kanyang asawa habang pinapanood si Dayan na nakikipag-usap sa ibang mga bisita. May problema ba, mahal ko? Tanong niya.
Ngumiti si Marilag, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Wala naman, pero minsan, ang pagkakaibigan ni Dian parang isang hawla, ang higpit, nakakasakal. Mahal ka lang talaga niya, sabi ni Sinag. Tumingin sa kanya si Marilag, ang mga mata ay seryoso. Sana nga Sinag, sana pagmamahal lang, mag-ingat ka sa kanya. Bumalik si Sinag sa kasalukuyan, ang alampay ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Mag-ingat ka sa kanya. Ang mga salita ni Marilag ay umalingaw-ngaw, sumasabay sa desperadong babala ni Tala. Nagsimulang magkonekta ang mga tuldok sa kanyang isipan. Mula noon, nagsimula siyang magmasid. Hindi na siya basta-basta naniniwala sa mga sinasabi ni Dayan. Tinitingnan niya ang mga kilos nito. Isang hapon, nakita niya si Dayan na sinusubukang pakainin si Amihan. Come on, Amihan, eat. Don't be a difficult child, sabi ni Dayan. Ang boses ay iritado at walang pasensya. Ngunit nang mapansin niyang papalapit si Sinag, bigla itong nagbago. Oh, my sweet, sweet girl, sabi nito sa isang malambing na boses. Kain na tayo para lumaki ka. Okay? Ang biglaang pagbabago ay nagpadama kay Sinag ng lamig. Isang pag-arte. Lahat ay isang pag-arte. Kinabukasan, sinadya niyang umuwi ng maaga. Mula sa malayo, natanaw niya si Tala sa hardin, nagdidilig ng mga halaman. Si Amihan naman ay nasa bintana ng kanyang silid, tahimik na nakatingin sa labas. Nang makita ng bata si Tala, ang mga mata nito ay biglang nagkaroon ng buhay. Itinukod nito ang kanyang maliliit na kamay sa salamin ng bintana na para bang gusto nitong abutin. Si Tala. Nakita naman ni Tala ang bata. Ngumiti ito at kumaway ng palihim. Isang kilos na puno ng pagmamahal at pangungulila. Ang eksenang iyon ay simple lang. Ngunit para kay Sinag, ito ang pinakamalinaw na ebidensya. Ang koneksyon nila ay totoo. Hindi ito unhealthy attachment. Ito ay pagmamahal. Dali-dali siyang pumanhik sa kanyang silid trabaho. Ang isip ay gulong-gulo. Kailangan niyang mahanap ang piraso ng papel na itinago niya hadako. Hinalughog niya ang kanyang mesa, ang mga drawer, ang kanyang bulsa. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga dokumento, nakita niya ito. Ang lukot na papel. Mag-ingat ka kay... Ngayon, alam na niya ang kasunod. Mag-ingat ka kay Dayan, ang babala ng kanyang asawa. Ang babala na binaliwala niya. Isang alon ng pagsisisi ang bumalot sa kanya. Napakabigat na halos hindi siya makahinga. Nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Pinagkatiwalaan niya ang maling tao at sinaktan ang nag-iisang taong nagpakita ng tunay na malasakit sa kanyang anak. Kailangan niyang itama ito. Kailangan niyang makausap si Tala. Nagmamadali siyang lumabas ng silid. Nakita niya si Tala sa pasilyo. Nagpupunas ng isang florera. Ito na. Tala, tawag niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Lumingon si Tala. Ang mga mata ay nagpakita ng pagkabigla. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Sinag. Handa nang aminin ang lahat. Handa nang humingi ng tawad. Tungkol kay Dayan, tungkol kay Amihan, naniniwala na ako sa hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang nagmamadaling boses ang pumutol sa kanya. Sinag! Sinag! Thank God you're here! Si Dayan tumatakbo palapit sa kanila. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Si Amihan, bigla na lang siyang nilagnat ng mataas at ayaw tumigil sa pag-iyak. Mas lumalala ang kondisyon niya. This is worse than I thought. Natigilan si Sinag. Ano? The emotional trauma is manifesting physically now, sabi ni Dayan. Ang kanyang mga salita ay mabilis at pupuno ng awtoridad na medikal. Wala na tayong oras. Hindi na natin ito maaaring ipagpaliban pa. Kailangan na natin siyang dalhin sa kalinaw. Ngayon din. Napatitig si Sinag kay Dayan. Pagkatapos ay kay Tala. Ang pag-asa sa mga mata ni Tala ay biglang napalitan ng takot. Si Sinag ay natrap. Sa isang iglap,
ang kanyang determinasyon na itama ang mga bagay ay hinarangan ng isang bagong krisis. Isang krisis na perpektong inilabas ni Dian upang makuha muli ang kontrol. Mula sa pananaw ni Tala, ang bawat umaga sa mansyon ay isang paglalakad sa napakanipis na alambre. Ang bigat ng bawat tingin ni Dian Masalanta ay tila isang malaking bato na nakapatong sa kanyang balikat. Alam niyang naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon, isang maliit na pagkakamali upang isagawa ang anumang madilim na plano na nabubuo sa isipan nito. At nang umagang iyon, dumating ang pagkakataong iyon. Naglalaro si Amihan malapit sa engrandeng hagdanan ng mansyon. Si Tala ay nasa tabi nito, maingat na nagbabantay, habang nagpupunas ng isang florera sa isang kalapit na mesa. Si Dian ay nasa sala, nagbabasa ng libro, ngunit ramdam ni Tala ang mga mata nitong nakamasid sa bawat kilos niya. "Tala, pakiabot mo nga ako ng tubig," biglang sabi ni Dayan, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang binabasa. "Opo, ma'am," sagot ni Tala. Lumingon siya kay Amihan. "Diyan ka lang, baby, ha? Kukuha lang si tita ng tubig." Ngumiti ang bata at nagpatuloy sa paglalaro ng kanyang mga blok. Isang hakbang pa lang ang nagagawa ni Tala papalayo nang biglang may narinig siyang malakas na kalabog. Isang florera na malapit kay Dayan ang nabasag sa sahig. "Ay nako, ang clumsy ko naman," sabi ni Dayan, ngunit ang tono nito ay walang bahid ng pagkagulat. "Tala, tulungan mo ako dito. Baka masugatan si Amihan." Sa isang iglap, ang atensyon ni Tala ay nahati. Lumingon siya sa nabasag na florera, pagkatapos ay kay Amihan na ligtas pa ring naglalaro. Ngunit ang ilang segundong paglingon na iyon ang siyang kailangan ni Dayan. Sa isang kilos na hindi nakita ni Tala, bahagyang itinulak ng paa ni Dayan ang isang maliit na laruang bola papunta sa direksyon ni Amihan. Naapakan ng bata ang bola, nawalan ito ng balanse, at sa isang iglap na tila huminto ang pag-ikot ng mundo, si Amihan ay gumulong pababa sa dalawang baitang ng hagdanan bago huminto sa isang maliit na landing. Ang iyak ni Amihan ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Tala. "Amihan!" sigaw ni Sinag, nakararating lang mula sa kanyang silid trabaho at nasaksihan ang huling bahagi ng pangyayari. "Oh my God! Sinag, nakita mo ba?" sigaw ni Dian, tumakbo palapit sa bata. Ang muka ay nagpapakita ng perpektong pagkaalarma. "Isang segundo ko lang iniwan sa kanya, isang segundo. Tala, ano bang ginagawa mo? Bakit mo siya pinabayaan?" Tumakbo si Tala. Ang mga tuhod ay nanginginig. "Hindi po. Hindi ko po siya pinabayaan." Ngunit ang ebidensya ay naroon. Isang umiiyak na bata sa paanan ng hagdan at si Tala na ilang talampakan ng layo. Si Sinag, na ang mukha ay namumutla sa takot para sa kanyang anak, ay binuhat si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkadismaya nang tumingin siya kay Tala. "Patawad, Tala, pero kailangan mo nang umalis." Ang mga salita ni Sinag ay mas masakit pa sa sampal, malamig, pinal. "Sir, pakiusap, pakana po niya ang lahat." Pagmamakaawa ni Tala, itinuturo si Dian. "Hindi ko po pababayaan si Amihan. Alam niyo po yan." Umiling si Sinag, niyakap si Amihan na tila pinoprotektahan ito mula kay Tala. "Nakita ko, Tala. Nakita ko na iniwan mo siya. Hindi na pwedeng maulit at Ugeshman." Si Dian ay nakatayo sa likod ni Sinag. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng isang mapagkunwaring awa. Ngunit sa likod nito ay isang nagtatagumpay ng ngiti. Walang nagawa si Tala. Ang kanyang mga salita ay walang bigat laban sa eksenang perpektong isinadula ni Dayan. Dala ang isang maliit na bag at isang durog na puso. Lumabas siya ng mansyon ng Maharlika. Sa kanyang huling sulyap, nakita niya si Amihan na nakatingin sa kanya mula sa bintana. Ang maliliit na kamay ay nakadikit sa salamin.
Ang mga mata ay puno ng pagkalito at lungkot. Iyon ang imaheng bumaon sa kanyang puso habang tuluyan siyang lumalayo. Ngunit sa gitna ng kanyang mga luha, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Hindi siya susuko, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay amihan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Aling Puring. Choy, sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay bumalik, ngunit hindi ito ang katahimikang payapa. Ito ay isang katahimikang mabigat, puno ng pagsisisi at pagdududa. Si amihan ay hindi tumigil sa pag-iyak mula nang umalis si Tala. Tinatawag nito ang pangalan niya ng paulit-ulit. Tata, tata. Nakatayo si Sinag sa gitna ng sala, hawak ang isang baso ng alak, ngunit hindi niya ito iniinom. Naramdaman niya ang isang malaking pagkakamali, isang puwang, sa kanyang dibdib na hindi mapunan ng katahimikan. Tama ba ang ginawa niya? Pumasok siya sa silid trabaho ni Marilag, isang lugar na muli niyang binabalik-balikan, na para bang ang mga pader nito ay may hawak na mga sagot. Umupo siya sa lumang silya nito, hinahaplos ang makinis na kahoy ng mesa. Napansin niya ang isang maliit na uka sa ilalim ng isa sa mga drawer. Dahil sa pag-usisa, sinubukan niyang buksan ito, isang ihim na kompartimento, at sa loob may isang bagay na nakatago, isang maliit na silver na USB flash drive. Nanginig ang mga kamay ni Sinag habang isinasaksak niya ito sa kanyang laptop. Nagbukas ang isang folder. Ang laman, mga audio file at isang protektadong dokumento. Pinindot niya ang play sa isa sa mga audio file. Ang boses ni Marilag ang pumuno sa silid. Mahina, pagod, ngunit malinaw. Audio journal, October 12, sabi ng boses. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Si Diane, iba na siya. Masyado na siyang controlling. Sinasabi niya na paranoid lang ako, na epekto lang ito ng pagbubuntis ko. Pero hindi. Ramdam ko. Ang mansyon ng Maharlika ay naging isang malawak na kulungan at si Sinag ang bihag sa loob nito, ginapos ng sarili niyang pagsisisi. Ang bawat segundo na lumilipas ay isang dagundong sa kanyang dibdib, isang paalala na si amihan ay nasa mga kamay ng isang halimaw na nagbabalat kayong anghel. Ang huling larawan ni Tala, ang pag-agos ng luha sa mga mata nito habang sa pilitang inilalabas ng mga guwardya, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Siya ang may kasalanan, siya ang nagtulak sa kanya palayo. Bumalik siya sa loob ng mansyon, ang bawat hakbang ay mabigat. Nakaupo si Diane sa sala, kalmado, na parang walang nangyari, umiinom ng tsaa. Ang payapang imahe nito ay nagsilbing gasolina sa nag-alab na galit sa puso ni Sinag. Nasaan si amihan? Tanong ni Sinag, ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Tumingin si Diane sa kanya, ang mga mata ay walang emosyon. Nasa kalinaw na siya kung saan siya ligtas, kung saan siya gagaling. Nilabas ni Sinag ang itinatagong USB mula sa kanyang bulsa. Ligtas? Galing sa iyo, Diane. O ligtas mula sa katotohanang ito? Inihagis niya ang USB sa mesang babasagin sa kanilang pagitan. Ang journal ni Marilag, ang mga recording niya. Alam ko na ang lahat. Pinulot ni Diane ang USB. Tinitigan ito na parang isang ordinaryong bagay. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Marilag, laging napakadramatiko. Palaging nag-iisip ng kung ano-ano. Kaya nga siya nagkasakit, hindi ba? Masyadong maraming imahinasyon. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Sigaw ni Sinag, hindi na mapigilan ang sarili. Sinaktan mo siya, nilinlang mo ako, ibalik mo sa akin ang anak ko. Tumayo si Diane, ang kalmadong anyo ay hindi natitinag. Ibalik, Sinag, inililigtas ko siya mula sa isang ama na hindi kayang harapin ang sariling responsibilidad. Mula sa isang katulong na ginagamit ang bata
para sa sariling interes. At oo, mula sa anino ng isang ina na mahina. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat salita ay isang lason. Subukan mong gumawa ng iskandalo. Subukan mong pumunta sa pulis. Ano ang sasabihin mo? Na ang isang respetadong psychologist ay tinutulungan ang anak ng kanyang namayapang kaibigan? Sino ang paniniwalaan nila? Sinag, ikaw, ang biyudong hindi man lang mahawakan ang sariling anak? O ako? Napaatras si Sinag. Tama si Dayan. Ang kanyang kapangyarihan at impluensya ay isang pader na hindi niya basta-basta magigiba. Bawat koneksyon, bawat institusyon ay maaaring nasa ilalim ng kontrol nito. Tinalikuran siya ni Dayan. Umalis ka na, Sinag. Hayaan mong gawin ko ang trabaho ko para ito sa ikabubuti ni Amihan. Puno ng galit at kawalan ng pag-asa, umalis si Sinag sa mansyon. May isang tao lang siyang kailangan sa sandaling ito. Isang tao na naniwala sa katotohanan mula pa sa simula. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Tala. Ring, ring, ring. Walang sagot. Tinawagan niya ulit at ulit at ulit. Bawat ring na walang sagot ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Sinubukan niyang tawagan ang ahensyang pinagkuanan niya kay Tala, ngunit sarado na ito para sa gabi. Nagpunta siya sa maliit na boarding house na dating tinirhan ni Tala, ngunit sinabi ng may-ari na hindi na ito bumalik doon. Nawala siya. Nawala si Tala na parang bula. Desperado, sinubukan niyang hanapin ang impormasyon tungkol sa Kalinaw Therapy Center sa internet. Ngunit kakaunti ang lumalabas. Isang propesyonal na website puno ng mga matatamis na salita tungkol sa paghilom at kapayapaan, ngunit walang eksaktong address, tanging isang PO box at isang numero ng telepono na laging abala. Ang bawat impormasyon ay tila isang patay na dulo, isang pader na itinayo ni Dian upang itago ang kanyang mga sikreto. Naisip niya ang mga medical records ni Marilag. Marahil ay mayroon doong ebidensya. Nagmamadali siyang nagpunta sa ospital kung saan namatay ang kanyang asawa. Gamit ang kanyang pangalan at impluensya, nakuha niya ang kopya ng file. Ngunit sa kanyang pagbabasa, isang malamig na takot ang gumapang sa kanya. Ang lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Ang mga tala ng doktor, ang mga reseta, ang sanhi ng kamatayan, lahat ay malinis, walang anumang bakas ng pagkakamali o pananabutahe. Ang mga ulat ni Dian bilang consultant ay naroon, puno ng mga propesyonal na termino na nagpapatunay na ginawa niya ang lahat para iligtas si Marilag. Ang mga kamay ni Dian ay malinis, bawat bakas ng kanyang krimen ay maingat na binura. Gabi na. Ang langit ay madilim. Walang bituin. Si Sinag ay nakaupo sa kanyang sasakyan. Ang manibela ay mahigpit na hawak. Ang noo ay nakasandal dito. Talunan. Iyon ang nararamdaman niya. Bawat pinto ay sarado. Bawat pag-asa ay nawawala. Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Mabilis niya itong sinagot. Sino to? Ikaw ba si Mr. Alcazar? Tanong ng isang nanginginig na boses sa kabilang linya. Isang matandang babae. Ako nga. Sino po sila? Ako si Puring, ang dating labandera. Napaupo ng tuwid si Sinag. Aling Puring? Nasaan si Tala? Kasama mo ba siya? Hindi po, sir. Tumawag siya sa akin kanina. Nagtanong tungkol kay Maam Dayan. May pamangkin po kasi ako na dating nagtrabaho sa isang construction site. Sila po ang gumawa ng isang gusali sa labas ng bayan, isang pribadong lugar, mataas ang pader, Kalinaw daw po ang pangalan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sinag. Nasaan Aling Puring? Saan ang lugar na yan? Ibinigay ni Aling Puring ang isang hindi eksaktong lokasyon, isang lumang kalsada sa paanan ng isang bundok
sa Karatig Bayan, isang lugar na tago at malayo sa lahat. "Sir," sabi ni Aling Puring, ang boses ay puno ng takot. Pagkatapos pong tumawag ni Tala, hindi ko na po siya makontak. Nag-aalala po ako. Baka pinuntahan niya ang lugar na yun nang mag-isa. Ang mga salita ni Aling Puring ay tumama kay Sinag na parang kidlat. Si Tala, mag-isa, nasa panganib. Walang pag-aalinlangan, pinaandar ni Sinag ang kanyang sasakyan. Ang pagod at kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan na makarating doon. Pinaharurot niya ang sasakyan sa madilim na highway. Ang mga ilaw nito ay tila humahawi sa kawalan. Wala na siyang pakialam sa plano. Wala na siyang pakialam sa pulis. Ang tanging nasa isip niya ay si Amihan at si Tala. Habang tinatahak niya ang madilim at palikong daan papunta sa bundok, hindi niya alam na naunahan na siya. Sa mismong sandaling iyon, sa likod ng mataas na pader ng kalinaw, si Tala ay gumagapang sa isang madilim na pasilyo. Ang kanyang puso ay puno ng takot, papalapit sa isang silid kung saan maririnig ang isang mahinang iyak, isang iyak na kilalang kilala niya. Ang Kalinaw Therapy Center ay isang kasinungalingan. Mula sa labas, ang mataas na pader na may alambreng tinik sa tuktok ay hindi nagpapahiwatig ng kapayapaan, kundi ng isang bilangguan. Walang pangalan, walang palatandaan, tanging isang bakal na tarangkahan na nagbabantay sa mga lihim sa loob. Nakarating si Tala roon, lulan ng isang tricycle. Ang puso ay kumakabog sa bawat metro na papalapit. Nagkubli siya sa mga puno sa kabilang kalsada, nagmamasid, naghihintay. Ang kanyang plano ay simple at desperado, ang makapasok sa loob. Nang dumating ang isang delivery van, nakita niya ang kanyang pagkakataon. Habang abala ang guwardya sa pag-inspeksyon ng mga kahon, mabilis at tahimik siyang sumuot sa likod ng van. Ang kadiliman at amoy ng karton ang naging kanlungan niya habang dahan-dahang gumulong-ing sasakyan papasok sa tarangkahan. Nang huminto ang van, maingat siyang sumilip. Nasa isang loading bay na siya. Walang tao. Mabilis siyang bumaba at tumakbo patungo sa pinakamalapit na pinto. Sa kanyang pagpasok, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Ang mga pasilyo ay mahahaba, puti, at walang palamuti. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng kuryente at ang sarili niyang malakas na paghinga. Amoy gamot, amoy Xiaoduji, amoy kalungkutan. Nagsimula siyang maglakad, sumisilip sa maliliit na bintana ng bawat pinto. Ang nakikita niya ay nagpadama sa kanya ng kilabot, mga bata, nakaupo sa kanilang mga kama, ang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa kawalan, walang laruan, walang kulay, tila mga manika na kinalimutan ng laruin. Ito ay hindi isang therapy center. Ito ay isang bodega ng mga nawawalang kaluluwa. At pagkatapos, narinig niya ito, isang mahinang hikbi, isang tunog na kaya niyang kilalanin kahit sa gitna ng libu-libong iyak. Si Amihan. Sinundan niya ang tunog, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Huminto siya sa harap ng isang pintong may numerong 7. Sumilip siya sa bintana at doon ang mundo niya ay gumuho. Nakaupo si Amihan sa isang metal na kuna sa gitna ng isang puting-puting silid. Ang dating masayang bata ay nakayuko. Ang mga mata ay mapupungay at walang kislap. Sa tabi nito ay isang nurse na may hawak na heringgilya. Dahan-dahang itinuturok ang laman nito sa dextrose tube na nakakabit sa braso ng bata. Nanlaki ang mga mata ni Tala sa takot. Pinapainom nila ng gamoting bata para manatiling tahimik at walang lakas. Hindi na siya nag-isip. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nakalak ito. Sa kanyang desperasyon, tiningnan niya ang paligid. Nakakita siya ng isang fire extinguisher na nakasabit sa dingding.
Walang pag-aalinlangan, binuhat niya ito at gamit ang lahat ng kanyang lakas, ipinukpok sa doorknob. Ang malakas na kalabog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa masira ang seradura. Pumasok siya sa silid. Ang nurse ay napasigaw sa gulat. "Amihan!" sigaw ni Tala. Sa pagkarinig ng kanyang boses, dahan-dahang itinaas ni Amihan ang kanyang ulo. Isang kislap ng pagkilala ang sumilay sa mga matang walang buhay. Ta, ta, bulong nito, ang boses ay mahina at garalgal. Mabilis na tinanggal ni Tala ang dextrose sa braso ni Amihan. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" sigaw ng nurse. Hindi pinansin ni Tala ang nurse. Binuhat niya si Amihan. Niyakap ng mahigpit. Ang bata ay mahina. Ang katawan ay tila walang lakas. "Nandito na ako, mahal ko. Hindi kita iiwan." Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang malalaking guwardya. Kasunod nila, ang taong kinatatakutan niya, si Dian Masalanta. Ang ngiti sa labi ni Dian ay nakakakilabot. "Well, well, well, look what we have here. A knight in shining armor. O dapat kong sabihin, a desperate little maid?" "Hayop ka!" sigaw ni Tala. Niyakap si Amihan na parang isang kalasag. "Ako? O ikaw na nanggugulo sa isang medical facility?" Sabi ni Dayan, lumapit sa kanila. "Trespassing, assault, kidnapping. Ang dami mo ng kaso, Tala!" Sa likod ni Dayan, napansin ni Tala ang isang nakabukas na opisina. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang isang laptop na bukas pa. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang desperadong ideya. "Hindi ka magtatagumpay," sabi ni Tala, sinusubukang mag-ipon ng lakas ng loob. "Oh, I already have," tumawa si Dian. "Sa mata ng batas at sa mata ni Sinag, ikaw ang kontrabida. At ako ang tagapagligtas." Itinuro nito si Amihan. "Ibigay mo sa akin ang bata." "Hindi!" sigaw ni Tala. "Kunin niyo siya," utos ni Dian sa mga guwardiya. Habang papalapit ang mga guwardiya, ginawa ni Tala ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas sa isang sigaw at itinulak ang isang medical cart papunta sa kanila, lumikha ng isang maikling kaguluhan. Sa pagkakataong iyon, tumakbo siya, hindi palabas, kundi papasok sa opisina ni Dayan. Mabilis niyang isinara at nilock ang pinto. Narinig niya ang malalakas na kalabog sa labas. Alam niyang sandali lang ang meron siya. Ibinaba niya si Amihan sa isang sulok. "Dito ka lang, baby. Babalikan kita." Humarap siya sa laptop. Nakabukas ang email ni Dian. Mabilis niyang ginalaw ang kanyang mga daliri, hinahanap ang anumang maaaring maging ebidensya. Mga folder, mga file, at doon nakita niya ito. Isang folder na may pangalang Project Marilag. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nabasa. Mga email sa pagitan ni Dayan at ng isang parmasyutiko, mga tagubilin sa pagbabago ng dosis ng gamot, mga tala tungkol sa pagpapahina sa mental state ni Marilag pagkatapos nitong manganak. Isang detalyadong plano upang palabasin na ang pagkamatay nito ay dahil sa postpartum depression at komplikasyon. Ito ang ebidensya, ang pruweba ng isang malamig at kalkuladong pagpatay. Mabilis niyang hinanap ang isang USB drive sa mesa, isinaksak ito at kinopya ang lahat ng files. Kasabay nito, ang pinto ay nagsimulang gumiwang. Malapit na itong masira. Sa isang iglap, nasira ang pinto. Pumasok ang mga gwardya. Hinawakan siya ng isa sa magkabilang braso. Sa likod nila, si Dayan ay pumapalakpak ng dahan-dahan. "Bravo, Tala! Napakagaling! Isang tunay na detective!" Sabi ni Dayan, kinuha ang USB mula sa kanyang kamay, ngunit huli na ang lahat. Hinila siya ng mga guwardiya papalayo kay Amihan na nagsimula ng umiyak ng malakas.
Si Dayan ay lumuhod sa harap niya. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Akala mo ba may pag-asa ka pa? Bulong ni Dian, ang hininga ay malamig. Wala nang makakahanap sa inyo dito. Magkasama kayong mabubulok sa lugar na ito. Si Sinag, magluluksa siya, siyempre. At sino ang pupunas ng kanyang mga luha? Sino ang mag-aalok sa kanya ng bagong simula? Ako. Hinampas ng isang guwardiya si Tala sa likod ng kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang huling nakita niya bago siya mawalan ng malay ay ang nakangising mukha ni Dayan at ang umiiyak na mukha ni Amihan na unti-unting lumalayo. Nawala na ang lahat. Natalo na siya. Ang bawat kilometro na tinatahak ng sasakyan ni Sinag ay tila isang karera laban sa oras. Ang madilim at palikong daan sa paanan ng bundok ay sumasalamin sa gusot ng kanyang isipan. Ang tanging liwanag na gumagabay sa kanya ay ang nag-aalab, nagalit sa kanyang dibdib at ang desperadong pag-asa na sana'y hindi pa huli ang lahat. Sa wakas, natanaw niya ito. Isang mataas na pader na bakal at semento. Walang pangalan, tila isang sugat sa luntiang tanawin. Ito ang kalinaw. Mula sa malayo, mukha itong isang modernong kuta, hindi isang lugar ng paggaling. Ipinatay niya ang makina ng sasakyan sa di kalayuan at maingat na naglakad papalapit, nagtatago sa mga anino ng puno. Habang nagmamasid, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang malakas na kalabog mula sa loob na sinundan ng mga sigaw. Nanigas kasi Sinag. May nangyayari sa loob. Ang kanyang unang naisip ay si Tala. Nasa loob siya, nasa panganib, hindi na siya nag-isip pa. Ang kanyang yaman at kapangyarihan, mga bagay na dati nagdulot lang sa kanya ng kalungkutan, ay gagamitin niya ngayon bilang sandata. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan, ang personal na numero ng kanyang abogado at matalik na kaibigan ng kanyang ama, si Ator ni DeMarco. Enrique, Sinag to, sabi niya. Ang boses ay mabilis at puno ng urgensya. Sinag, napatawag ka? Anong nangyari? Kailangan ko ng tulong mo at ng mga koneksyon mo, sabi ni Sinag habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa tarangkahan. May isang iligal na pasilidad dito sa labas ng bayan. Tinatago nila ang anak ko. At may isang babae na nasa panganib sa loob. Ang pangalan ng lugar ay kalinaw, pero isa itong bitag. Ang may-ari ay si Dr. Jan Masalanta. Narinig ni Sinag ang paghinga ng malalim ni Attorney DeMarco. Jan Masalanta, ang psychologist, sigurado ka ba, Sinag? Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Sagot ni Sinag, ang bawat salita ay may bigat. Kailangan ko ng search warrant. Ngayon na. At kailangan ko ng raiding team na hindi kayang bilhin ni Dan. Alam kong kaya mo yan, Enrique. Utang na loob. Gagawin ko ang lahat, Sinag. Just stay put. Huwag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos. Ngunit hindi kayang maghintay ni Sinag. Habang tumatakbo ang oras, ang buhay ni Amihan at Tala ay lalong nanganganib. Pagkatapos ng tawag, naglakad siya palabas ng anino, patungo sa bakal na tarangkahan. Puno ng tapang, pinindot niya ang intercom. Isang magaspang na boses ang sumagot. Sino yan? Ako si Sinag Alcazar. Nandito ako para kunin ang anak ko, si Amihan Alcazar. Katahimikan. Pagkatapos, ang boses ay nagsalita muli. Wala kaming kilalang ganyan dito. Umalis na kayo. Buksan niyo ang gate o sisirain ko to. Sigaw ni Sinag. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang tarangkahan ay dahan-dahang bumukas ng kaunti. Lumabas ang dalawang gwardiya, malalaki ang katawan at masama ang tingin. Sinabi nang umalis ka na, di ba? Hindi natinag si Sinag. Hindi ako aalis
hanggat hindi ko nakukuha ang anak ko. At ang babaeng kasama niya, si Tala Liwayway. Sa pagbanggit ng pangalan ni Tala, nakita ni Sinag ang bahagyang pagbabago sa mukha ng isang guwardiya. Isang kumpirmasyon. Nandito nga sila. Wala kaming alam sa sinasabi mo, sabi ng isa, papalapit sa kanya. At sa sandaling iyon, mula sa isang maliit na bintana sa ikalawang palapag ng gusali, nakita ni Sinag ang isang anino, isang babae. Buhat-buhat ng isang guwardiya, walang malay. Kahit sa dilim, nakilala niya ang hubog ng katawan nito, ang haba ng buhok. Si Tala, isang pulang ulap. Ang bumalot sa paningin ni Sinag, ang galit na matagal niyang kinimkim ay sumabog na parang bulkan. Hindi na siya ang biyudong lumpo sa kalungkutan. Siya ay isang ama, isang leyon na handang pumatay para sa kanyang pamilya. Sumugod siya. Hindi siya isang manlalaban, ngunit ang kanyang desperasyon ay nagbigay sa kanya ng pambihirang lakas. Napatumba niya ang isang gwardya sa biglaang pagsugod, ngunit mabilis siyang nasukol ng isa pa. Hinawakan siya nito mula sa likod, habang ang isa naman ay nagsimulang suntukin siya sa tiyan. "Matapang ka." Sabi ng gwardya, humihingal. Bawat suntok ay nagpapahina sa kanya ngunit hindi sa kanyang determinasyon. Habang nakikipagbuno, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa gusali. Tala, amihan, at bigla, isang tunog ang bumasag sa gabi. Ang tunog ng mga sirena. Malayo sa simula, ngunit mabilis na papalapit. Napahinto ang mga guwardiya. Nagkatinginan sila. Ang pagtataka at takot ay mababasa sa kanilang mga mukha. Binitawan nila si Sinag. Maya-maya lang, isang convoy ng mga sasakyan ng pulis at NBI ang huminto sa harap ng tarangkahan. Ang kanilang mga ilaw ay kumukutitap. Ginagawang araw ang madilim, tilim na gabi. Bumaba ang mga armadong operatiba kasama si Attorney De Marco. "Sinag, ayos ka lang?" Sigaw ng abogado. Tumango si Sinag, humihingal, pinupunasan ang dugo sa kanyang labi. Nasa loob sila! Gamit ang isang utos mula sa isang opisyal, sinira ng raiding team ang tarangkahan. Ang lahat ay naging isang malaking kaguluhan. Mga sigaw, mga takbuhan, ang mga operatiba ay mabilis na pumasok sa gusali. Sumunod si Sinag. Ang puso ay kumakabog. Hinahanap ang kanyang pamilya sa gitna ng lahat. Sa loob ng gusali, ang mga nurse at gwardiya ay sumusuko. Walang kalaban-laban sa biglaang pagsalakay. Nakita ni Sinag ang silid kung saan dinala si Tala. Pumasok siya. Nakahiga si Tala sa isang kama. Dahan-dahang nagkakamalay. "Tala!" Sigaw niya, lumapit at hinawakan ang kamay nito. Si Sinag? Bulong ni Tala, ang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito. Si Amihan. At sa sandaling iyon, isang sigaw ang narinig nila mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Isang sigaw na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa kanilang katawan. Ang sigaw ni Dian masalanta. "Huwag kayong lalapit! Papatayin ko siya!" Nagmamadali silang lumabas. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakita nila ang isang eksenang hinding-hindi nila malilimutan. Si Dian, ang buhok ay gulo-gulo. Ang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang baliw. At sa kanyang mga bisig, si Amihan umiiyak. Isang maliit na bagay na matalim ang nakatutok sa leeg nito. "Dian, pakawalan mo siya!" Sigaw ni Sinag. Tumawa si Dian, isang tawa na puno ng kabaliwan. "Hindi! Akin siya! Akin dapat ang lahat ng ito!" Dahan-dahan itong umatras patungo sa isang pinto. Sa likuran, isang emergency exit. Si Tala, kahit nanghihina, ay tumayo. Tumingin siya kay Sinag. Sa isang iglap, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salitang kailangan. Isang pag-unawa. Isang layunin. Kailangan nilang iligtas si Amihan.
Magkasama, nagsimula ang paghabol. Ang emergency exit ay nagbukas patungo sa isang madilim at makitid na hagdanan paakyat sa rooftop ng gusali. Ang tanging liwanag ay mula sa isang pulang bombilya na kumukutitap, nagbibigay ng isang nakapangingilabot na anino sa tumatakas na si Dian at sa bihag nitong si Amihan. Ang iyak ng bata ay umalingaw-ngaw sa espasyo, isang tunog na tila sumisibat sa puso ni Sinag at Tala. Dahan-dahan, sigaw ng isang police commander, sumesenyas sa kanyang mga tauhan na huwag gumawa ng biglaang kilos. Huwag niyo siyang biglain, ngunit hindi kayang magdahan-dahan ni Sinag at Tala. Ang bawat hakbang ni Dian paakyat ay isang hakbang papalayo sa kanila. Dian, pakiusap! Sigaw ni Sinag, sinundan ito sa hagdanan. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Huwag mong idamay ang bata! Ako ang problema mo, hindi siya! Ako ang harapin mo! Tumigil si Dian sa kalagitnaan ng hagdan. Lumingon, ang muka ay nababalutan ng pawis at kabaliwan. Ikaw? Oo, ikaw nga ang problema. Ikaw na bulag. Ikaw na hindi nakita ang pagmamahal ko. Pinili mo si Marilag. At ngayon pinipili mo ang babaeng yan. Itinuro niya si Tala, na umaakyat din, nanginginig ngunit determinado. Lahat kayo, pare-pareho. Aagawin niyo ang lahat ng para sa akin. Walang inaagaw sa iyo, Dian? Sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon ting pinalakas ng adrenaline. Gumagawa ka lang ng sarili mong kasinungalingan. Pakawalan mo na si Amihan! Nakarating si Dian sa rooftop. Sumunod sila. Ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanila. Ang rooftop ay isang malawak na espasyo ng semento na papaligiran ng mababang pader. Sa dikalayuan, ang mga kumukutitap na ilaw ng syudad ay tila mga bituin na napakalayo. Dahan-dahang umatras si Dian patungo sa gilid ng rooftop. Hinihila si Amihan. Ang patalim ay nananatiling nakatutok sa leeg ng bata. Isang hakbang pa, banta ni Dian, at tatalon kami, magkasama. Nanigas ang lahat sa kanilang kinatatayuan. Ang mga pulis ay nag-aabang, ang mga baril ay nakatutok, ngunit hindi makaputok. Tumingin si Sinag kay Tala. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang isang ideya, isang plano na nabubuo. Tumingin si Tala kay Amihan, pagkatapos ay kay Sinag. Tumango ito ng bahagya, isang senyas na naiintindihan ni Sinag. Pagtitiwala. Iyon ang kanilang sandata. Amihan? Malumanay na tawag ni Tala. Ang kanyang boses ay nagbago, naging pamilyar at puno ng pagmamahal. Ang boses na ginagamit niya sa pagkanta ng Oyayi, Mahal ko, nakikinig ka ba kay Tita Tala? Narinig ni Amihan ang boses. Ang kanyang pag-iyak ay bahagyang humina. Lumingon ito kay Tala. Ang mga matang puno ng luha ay naghahanap ng kanlungan. Naalala mo ba ang kanta natin? Pagpapatuloy ni Tala, dahan-dahang humahakbang palapit. Ang kanta ng munting bituin? Nagsimulang kumanta si Tala. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Ang pamilyar na himig ay tila isang ingklas sa gitna ng unos. Ang atensyon ni Dian ay nagulo. Tumingin ito kay Tala, pagkatapos ay sa bata na nagsisimulang kumalma sa kanyang mga bisig. Ang kanyang pagkakahawak sa patalim ay bahagyang lumuwag. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Sinag. Habang ang lahat ng atensyon ay kay Tala at Amihan, si Sinag ay dahan-dahang gumalaw, hindi palapit, kundi palibot, sa kabilang panig gamit ang mga air conditioning unit bilang takip. Bawat galaw niya ay kalkulado, bawat paghinga ay tahimik. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Dian kay Tala. Patahimikin mo yan.
Ngunit hindi tumigil si Tala. Ipinagpatuloy niya ang pagkanta. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Amihan. Mahal kita, Amihan. Mahal na mahal ka ni Papa mo. Nandito lang kami. Papa! Bulong ni Amihan, ing atensyon ay tuluyan ng naalis kay Dayan. At sa sandaling iyon, sumugod si Sinag. Mula sa tagiliran, tinalon niya si Dayan. Ang kanyang buong bigat ay ginamit upang itulak ito palayo sa gilid ng rooftop at palayo kay Amihan. Nagpagulong-gulong sila sa sahig na semento. Ang patalim ay tumalsik sa malayo. Nagsigawan ang mga pulis. Mabilis na tumakbo si Tala at niyakap si Amihan. Kinukuha ito mula sa kaguluhan. Okay ka lang, mahal ko. Ligtas ka na. Nagpambuno sina Sinag at Dian sa sahig. Si Dian, sa kanyang kabaliwan, ay nagpakita ng hindi inaasahang lakas. Kinakalmot at sinusuntok si Sinag. Dapat sa akin ang lahat ng ito! Sigaw ni Dayan. Ang boses ay puno ng lason at pagkabigo. Pinatay ko si Marilag para sa'yo. Ginawa ko ang lahat. Ang pag-amin na iyon ang nasa na, sinabi sa harap ng maraming pulis, ay huling pako sa kanyang kabaong. Narinig ito ni Sinag, at ang bawat salita ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Lakas na hindi na nagmumula sa galit, kundi sa pangangailangang protektahan ang kanyang pamilya mula sa kasamaang ito. Gamit ang isang huling pagsisikap, nagawa niyang maipihit si Dian at maipailalim ito. Dumating ang mga pulis at pinusasan si Dian. Habang hinihila siya palayo, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Sinag, puno ng walang katapusang puot. Hindi pa tayo tapos, Sinag. Babalikan kita. Babalikan ko kayong lahat. Hindi na pinansin ni Sinag ang mga banta. Ang kanyang mga mata ay nasa iisang direksyon lamang. Sa kabilang dulo ng rooftop, kung saan nakatayo si Tala, yakap-yakap si Amihan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang katawan ay puno ng galos at pasa, ngunit ang kanyang puso ay buo. Naglakad siya palapit sa kanila. Si Tala, na may mga luha ng kagalakan sa kanyang mga mata, ay dahan-dahang ibinigay si Amihan sa kanya. Sa unang pagkakataon, kinarga ni Sinag ang kanyang anak ng walang takot, ng walang pag-aalinlangan. Niyakap niya si Amihan ng mahigpit, inamoy ang buhok nito, at hinalikan ang noo. Anak, patawarin mo si Papa! Tumingala si Amihan sa kanya, at sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Papa, sabi nito, ang isang salita na naghilom sa lahat ng sugat sa puso ni Sinag. Tumingin si Sinag kay Tala. Sa ibabaw ng ulo ni Amihan, ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Walang salitang namutawi. Tanging isang tingin na puno ng pasasalamat, paghanga, at isang bagong damdamin na nagsisimula pa lamang mamukadkad. Sa ilalim ng kalangitan ng gabi, sa gitna ng kaguluhan, isang pamilya ang muling nabuo, hindi sa pamamagitan ng dugo lamang, kundi sa pamamagitan ng tapang, sakripisyo at pag-ibig na kayang talunin ang pinakamadilim na anino. Ang pagbabalik sa mansyon ng Maharlika ay kakaiba. Mula sa pananaw ni Sinag, ang bawat sulok na dati binabalot ng anino ng kalungkutan at alaala ni Marilag ay tila hinahaplos ngayon ng isang bagong liwanag. Ang bigat sa hangin ay napalitan ng kagaanan. Ang katahimikan ay hindi na nakabibingi. Ito ay payapa. Pinupuno lamang ng mahinang paghinga ni Amihan na natutulog sa kanyang bisig at ng mga yabag ni Tala na kasabay niyang naglalakad, papasok. Ito pa rin ang parehong bahay, ngunit hindi na ito isang kulungan. Ito ay muling nagiging isang tahanan. Ang mga sumunod na linggo ay isang mabagal at maingat na proseso ng paghilom. Ang mga balita tungkol kay Dayan, masalanta at sa kalinaw ay sumabog sa media. Ang kanyang mga krimen mula sa iligal
na pagpapatakbo ng pasilidad hanggang sa pagkamatay ni Marilag ay naging pambansang usapin. Ngunit para kay Sinag, ang ingay ng mundo sa labas ay hindi na mahalaga. Ang tanging mahalaga ay ang munting mundo na muli niyang binubuo sa loob ng kanilang tahanan. Hinarap niya ang katotohanan tungkol kay Marilag. Inilabas niya ang mga lumang album, ang mga sulat, ang mga alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pait at pagsisisi ang kanyang nararamdaman, kundi isang matamis na pangungulila at pagtanggap. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag. Pinatawad niya si Marilag sa hindi pagsasabi ng buong katotohanan. At sa pagpapatawad na iyo, naramdaman niya ang unti-unting paglaya mula sa mga tanikala ng nakaraan. Ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang paghilom ay ang pag-aalaga kay Amihan. Sa tulong ni Attorney DeMarco, nakahanap sila ng isang tunay at mapagkakatiwalaang child psychologist, si Dr. Santos, isang mabait na babae na may malumanay na ngiti. Sa kanilang unang sesyon, nakaupo sila sa sahig ng playroom. Si Sinag, na dati hindi man lang mahawakan ang sariling anak, ay kasama na ngayon sa pagbuo ng isang tore ng mga blok. Si Tala ay nasa kabilang panig, nag-aalok ng mga pangkulay. Ang mahalaga ay ang presence, paliwanag ni Dr. Santos. Ang maramdaman niya na nandyan kayo, pareho kayo, naligtas siya. Tumingin si Isinag kay Amihan, na abala sa paglalagay ng isang dilaw na blok. Nang magtagumpay ito, tumingala ito at ngumiti, isang ngiti na para sa kanilang dalawa ni Tala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sinag ang isang koneksyon na mas malalim pa sa dugo. Ito ay isang koneksyon na binuo ng takot, tapang, at pag-ibig. Isang gabi matapos nilang mapatulog si Amihan, natagpuan ni Sinag si Tala sa balkonahe, nakatingin sa mga bituin. Ito na ang tamang panahon. Tala, tawag niya, dahan-dahang lumapit. Lumingon ito, ang ngiti sa mga labi ay malungkot. Ang ganda ng gabi, sir. Sinag, sabi niya, tawagin mo akong Sinag. Huminga siya ng malalim, hinahanap ang mga tamang salita. Gusto kong humingi ng tawad. Hindi, kulang ang salitang tawad sa lahat ng nagawa ko. Tumingin siya sa mga mata nito. Patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala sa iyo. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako sa katotohanan na nasa harap ko na pala. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong masaktan ka at higit sa lahat, hinayaan kong malagay sa panganib ang buhay mo at ng anak ko. Ang kanyang boses ay nag-umpisang mabasag. Ikaw ang naging ilaw niya noong ako ay nasa dilim. Ikaw ang naging lakas niya noong ako ay mahina. Iniligtas mo siya, Tala. Iniligtas mo kaming dalawa. Nakita niya ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Tala, ngunit ito ay ngumiti. Ginawa ko lang po ang dapat dahil mahal ko si Amihan. Hindi lang yon, sabi ni Sinag umiling. Mas higit pa roon ang ginawa mo. Nagpakita ka ng tapang na kahit kailan ay hindi ko naisip na posible. At ako ay isang duwag. Hindi ka duwag, Sinag? Sagot ni Tala. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Nagluluksa ka lang. Ang pag-unawang iyon, ang simpleng pagtanggap na iyon, ang bumasag sa huling pader na nakapalibot sa puso ni Sinag. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa katahimikan ng gabi, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Tala. Mainit, totoo. Mula sa gabing iyon, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa kanila. Ang kanilang mga araw ay napuno ng mga simpleng bagay. Isang tasang kape sa umaga na sabay nilang iniinom. Ang pagtawa habang hinahabol si Amihan sa hardin. Ang pag-aagawan sa kung anong channel ang panonoorin kapag tulog na ang bata. Sa mga simpleng sandaling iyon, ang kanilang mga damdamin ay lumalim. Isang pagtingin na nagtatagal. Isang aksidenteng pagdampi ng mga kamay, isang pag-aalala na hindi na kailangan pang sabihin. Isang gabi, habang nakaupo sila sa sofa at tahimik na nagbabasa, si Amihan ay natutulog ng mahimbing sa pagitan nila.
Napatingin si Sinag kay Tala na abala sa kanyang libro. Ang liwanag mula sa lamparara ay nagbibigay ng isang ginintuang sinag sa kanyang mukha. Naramdaman ni Sinag ang isang kapayapaan na mas malalim pa sa anumang naramdaman niya sa buong buhay niya. Ito pala iyon. Ito pala ang pakiramdam ng pagiging buo. Tala! Bulong niya. Tumingin ito sa kanya. Salamat, sabi niya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang salitang salamat ay hindi na lang tungkol sa pagliligtas kay Amihan. Ito ay pasasalamat sa kanyang pagdating, sa kanyang pananatili, sa pagtuturo sa kanya kung paano muling magmahal. Ngumiti si Tala, isang ngiti na nagsasabing naiintindihan niya ang lahat. Hinawakan niya ang kamay ni Sinag na nakapatong sa sofa. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay nagsalita ng higit pa sa anumang salita. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang marupok na bagay. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, dumating ang isang mensahero. May dala itong isang opisyal na sobre para kay Sinag mula sa opisina ni Attorney De Marco. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa pag-usisa. Habang binabasa niya ang laman ng sulat, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Sinag, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Tala. Itinaas ni Sinag ang kanyang tingin mula sa papel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong determinasyon, isang bakal na katatagan. Si Dayan, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Maghahain siya ng apela. Gagamitin niya ang lahat ng koneksyon at pera niya para makalaya. Ang balita tungkol sa apela ni Dian ay tila isang malamig na hangin na humihip sa loob ng mainit na nilang tahanan. Sa ibang pagkakataon, marahil ay guguho muli ang mundo ni Sinag. Ngunit ngayon iba na. Tumingin siya sa tapat ng mesa kay Tala na ang mukha ay nagpapakita ng pag-alala at kay Amihan na masayang kumakain ng kanyang pandesal, walang kamalay-malay sa anino na muling nagbabanta. At sa isang iglap, naramdaman ni Sinag ang isang matibay na kapayapaan. Hayaan mo siya, sabi ni Sinag, ibinaba ang sulat. Hinawakan niya ang kamay ni Tala sa ibabaw ng mesa. Hayaan mo siyang subukan. Hindi na tayo ang mga taong dati niyang nakilala. Hindi na tayo takot. Ang mga salitang iyon ay naging kanilang mantra. Magkasama nilang hinarap ang mga legal na laban na kasunod. Bawat pagdinig, bawat pagpupulong kasama si Attorney De Marco ay magkasama sila. Si Sinag, gamit ang kanyang talino at mga mapagkukunan. Si Tala, gamit ang kanyang matibay na testimonya at hindi matitinag na katotohanan. Hindi na sila biktima. Sila ay mga mandirigma, pinag-isa ng isang layunin, ang protektahan ang kanilang pamilya. Isang hapon, ilang buwan matapos ang lahat, nakatanggap sila ng tawag mula kay Attorney De Marco. Ang apela ni Dian ay ibinasura ng korte. Ang kanyang sentensya ay habambuhay na pagkabilanggo. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Walang malaking selebrasyon. Tanging isang tahimik na sandali ng pasasalamat. Magkayakap sila sa sala. Si Sinag, si Tala, at si Amihan na nasa gitna nila. Isang pamilyang binuo ng bagyo. Nang sumunod na linggo, dinala ni Sinag si Tala at Amihan sa isang lugar na espesyal sa kanya. Ang dalampasigan kung saan una niyang nakilala si Marilag. Habang si Amihan ay masayang nagtatampisaw sa tubig, umupo sila ni Tala sa buhanginan, pinapanood ang paglubog ng araw. Dito ko unang naramdaman na umibig, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng alaala. At dito ko rin naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagluluksa. Tumingin siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdamin na mas malalim pa sa pasasalamat. Akala ko noon, ang pag-ibig ay isang bagay na minsan lang dumarating. Akala ko, kapag nawala ito, wala nang kapalit. Ngunit tinuruan mo ako, Tala. Tinuruan mo ako na ang puso ay kayang magmahal muli.
na ang paghilom ay posible, na ang liwanag ay laging hahanapin ang daan nito pabalik. Lumuhod si Sinag sa harap ni Tala sa ibabaw ng basang buhanginan. Kinuha niya ang kamay nito. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Hindi ito naglalaman ng isang mamahaling diamante, kundi isang simpleng singsing na pilak na may inukit na isang munting bituin. Hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang problema, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang nakaraan ay laging magiging bahagi ng kung sino ako. Ngunit maipapangako ko sa iyo ang lahat ng aking bukas. Maipapangako kong mamahalin ka sa bawat pagsubok, aalagaan ka sa bawat paggising, at bubuin ang isang pamilya kasama mo at ni Amihan. Isang pamilyang binuo sa katotohanan at pagtitiwala. Talaliwayway, pagpapatuloy niya, ikaw ang naging bituin sa pinakamadilim kong gabi. Ikaw ang naging liwayway sa aking bagong umaga. Papayag ka bang pakasalan ako? Tumulo ang mga luha ni Tala. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, tumango siya. Oo, Sinag, oo. Isinuot ni Sinag ang singsing sa kanyang daliri. Sa di kalayuan, tumakbo si Amihan palapit sa kanila. Ang mga pisngi ay mamula-mula dahil sa araw. Niyakap nito ang kanilang mga binti. Ang tawa nito ay sinasabayan ng alon. Niyakap nila ang bata. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, sila ay naging isa. Isang imahe ng pag-asa, pagpapatawad, at walang hanggang pag-ibig. Ang kanilang kasal ay simple lamang, ginanap sa hardin ng mansyon ng Maharlika. Ang dating lugar ng kalungkutan ay napuno ngayon ng tawanan, musika, at mga bulaklak. Si Amihan sa kanyang puting bestida, ang nagsilbing kanilang munting flower girl, masayang, naghahagis ng mga talulot ng bulaklak sa daan. Ang mga bisita ay iilan lamang, ang pinakamalapit na mga kaibigan at pamilya, kasama si Aling Puring bilang isa sa mga ninang. Habang nagsasayaw sila sa gitna ng hardin, ibinulong ni Sinag kay Tala, "Mahal kita." "Mahal din kita," sagot ni Tala. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Tumingin sila sa kanilang paligid. Sa mga ilaw na nakasabit sa mga puno, sa mga ngiti ng kanilang mga mahal sa buhay, at kay Amihan na masayang nakikipaglaro. Ang mansyon ng Maharlika ay hindi na bago, ngunit ito ay nabago. Ito ay isang testamento na ang anumang lugar, gaano man kadilim ang nakaraan nito, ay maaaring muling mapuno ng liwanag. At doon, sa gitna ng kanilang bagong simula, naintindihan nila ang tunay na aral ng kanilang kwento. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo na dumadaloy sa ating mga ugat. Ito ay isang pagpili. Isang pagpili na manatili sa gitna ng bagyo, isang pagpili na magpatawad sa kabila ng sakit, at isang pagpili na mahalin ng walang kondisyon. Ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi ang mga taong handang maging iyong sinag sa gitna ng dilim. Mga minamahal naming tagapakinig, dito po nagtatapos ang kwento nina Sinag, Tala, at Amihan. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na gaano man kalalim ang sugat ng kahapon, laging may pag-asang maghilom, na ang tunay na katapangan ay hindi ang hindi pagbagsak, kundi ang kakayahang bumangon at magmahal muli. At ang pamilya, sa pinakadalisay nitong anyo, ay ang kanlungan kung saan ang bawat isa sa atin ay maaaring maging isang tala na nagbibigay liwanag sa isa't isa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming kwento. Sana po ay napulutan ninyo ito ng inspirasyon at aral. Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Ang inyong mga komento
ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli kwentong Pag-ibig PH!